may otoridad ang salita ni Jesus. Pag-aralan po natin ito ng mga pangunahing talata natin pong tatalakayin. Magmumula sa Marcos chapter 1, verse 21 hanggang verse 28. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Ang pag-aaral po natin ngayon ay magtuturo sa atin ng kaisipan at matibay na ideya patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang may natatanging otoridad bilang anak ng Diyos at ang salita ni Jesus ay may kapangyarihang magturo at magpalaya sa atin at maghari sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. At dahil si Jesus ang malinaw na may ganap na otoridad ayon sa Biblia, nararapat po lamang na atin siyang pakinggan, na maniwala tayo sa kanyang mga katuroan at sumunod tayo sa kanyang mga halimbawa. Kahit minsan po pakiramdam natin, sobrang alam na natin at pamilyar na tayo sa daloy ng lesson. Ganon pa man po, kailangan makinig tayo, kailangan mag-aral tayo. Kailangan po na laging manariwa sa atin ang mga aral mula sa Biblia. Ganito natin nais pasimulan ang ating pag-aaral. Yung po bang maitanim at maipaalala sa atin na si Jesus ang karapat-dapat na maging pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Bakit po? Bakit nais natin ganyan na pasimulan ang mga paalala para sa atin? Kasi po sa panahon natin ngayon, napakaraming katuruan at maraming kaalaman ang umagaw sa ating atensyon at hinihikaya tayong sundin at ipamuhay ang mga katuruan at kaalaman na yan. Nariyan po yung filosofiya ng sanlibutan, nariyan din po yung impluensya mula sa internet o kaya sa social media, yung mga hindi sang-ayon, hindi nakaangkop sa kalooban ng Diyos. Maging yung mga nagpapakilalang eksperto sa mga payo kung paano dapat mamuhay ang isang tao. At nariyan din po yung mga payo ng ating mga kaibigan. Nandyan din po yung boses o kaya katuruan na nagmumula sa ating sariling damdamin o kaya sariling kagustuhan. So maraming kaalaman, maraming mga impluensya. Kaya maging maingat po. Laging maging mapanuri. Bilang mga Kristiyano, sino nga ba yung dapat nating pakinggan? Bilang mga mananampalataya, sino nga ba yung dapat nating pinapakinggan? Sino yung merong tunay na otoridad na dapat nating sundin? Ang sagot po sa mga tanong na yan, dapat hindi lang natin alam, dapat hindi lang po natin malinaw na naunawaan, kundi talagang ipinapamuhay natin. Sa mga nakaraang pag-aaral natin sa unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, chapter 1, dito sa Gospel according to Mark, na ituro sa atin na ipinakilala si Jesus ni Juan Bautista bilang ang Mesyas, na binautismuhan si Jesus sa ilog ng Jordan, na tinukso siya sa ilang, at ipinangaral ng Panginoong Jesus ang mensahe ng pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo. At bago nga po ang talatang ito sa verse 21, na talakay din natin na sa mga naunang talata ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang alagad. Ngayon po, sa bahagi ng sulat na ito, makikita naman natin na si Jesus ay nangangaral sa isang sinagoga sa Capernaum. So ito yung setting, no? Ito yung tagpo matapos tawagin ni Jesus ang kanyang mga unang alagad. Ito yung kasunod na nangyari. Sa verse 21, nagpunta sila sa Capernaum. Nang araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Ang sinagoga po, yan yung sentro ng pagsamba at pagtuturo ng kasulatan. Diyan sa lugar na yan, binabasa ang kautusan ni Moises. At diyan nag-aaral ang mga tao patungkol sa Diyos. Sa sinagoga sa Capernaum, dito po nagsimulang makita ng mga tao ang kakaibang authority ni Jesus. Dito po sa Gospel according to Mark, sa pag-aaralan nating chapter 1 verse 21 hanggang verse 28, sa isang maikling tagpong ito, inihayag ni Marcos ang isa sa mga unang pagpapakita ng otoridad ni Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo.
Sa mga talata pong ito, makikita natin na si Jesus hindi lamang isang ordinaryong tagahatid ng mensahe, kundi ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos na dapat pakinggan. Na hindi lamang si Jesus tagapagpaliwanag ng katotohanan, kundi siya mismo ang pinagmumulan ng katotohanan. At makikita din natin na ang salita ng Panginoong Jesus makapangyarihan. Na maging yung mga masasamang espiritu sumusunod sa kanyang mga utos. Bago natin makita yung kapangyarihan ni Jesus laban sa masamang espiritu, una munang itinuro ni Marcos ang isang bagay na napansin ng mga tao tungkol kay Jesus sa panahong ito. Again, yung setting nagpunta sila sa Capernaum, pumasok sa Capernaum ang Panginoong Jesus sa sinagoga at nangaral siya, nagturo siya. Dito, may napansin yung audience ni Jesus. Yung mga tao, napansin nila, hindi katulad ng karaniwang narinig nila mula sa mga eskriba at sa mga guro ng kautusan ang napapakinggan nila. May kakaiba kay Jesus. Ang reaksyon nila, yung mga taong nandyan, nakikinig, namangha sila. Sa unang punto ng ating pag-aaral, ang otoridad ng kanyang pagtuturo. Ano yung nakita ng mga audience ni Jesus na naging dahilan para sila ay mamangha? Ano yung kaibahan ni Jesus sa mga eskriba at sa mga guro ng kautusan na karaniwang naririnig ng audience ng Panginoong Jesus na ito? Ang sagot po, mababasa natin sa verse 22. Sa simula ng talata, namangha sila sa kanyang aral. Ang salita pong namangha o astonished sa Greek word ay ekpleso. May diwa na yung bang matinding pagkabigla o pagkagulat, na amazed, na hindi simpleng paghanga lang, kundi to strike with astonishment. Para bang sinasabi nilang, hindi pa namin kailanman naririnig yung ganyang pagtuturo na may kakaiba o may natatangi sa paraan ng pangangaral ng Jesus na ito At hindi po sinasabi dito na namangha yung mga tao dahil maganda lang yung estilo ni Jesus. No, namangha sila kasi mahusay na public speaker ang Panginoong Jesus. No, sobrang ganda, sobrang linis, sobrang husay ng kanyang presentation. Hindi po ganon. Kundi namangha ang mga tao dahil nakita nila, narinig nila na may bigat, may katiyakan, may otoridad ang salita ni Jesus. Sabi po dito, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad. Ito yung dahilan ng kanilang pagkamangha. Yung salita pong authority o autoridad, tumutukoy sa karapatan, kapamahalaan, tumutukoy sa kapangyarihang magsalita ng may katiyakan. No? Sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad. Ibig sabihin, sa pangangaral ni Jesus, hindi siya tila nangangapa at halatang hindi handa. No, hindi nagsasalita ang Panginoong Jesus na parang nag-aalinlangan siya o kaya wala siyang katiyakan. Na hindi siya nanghuhula ng mga sasabihin niya at hindi lang din siya nag-aalok ng isang kaisipan o kaya isa pang opinyon, kundi nagsasalita si Jesus sa paraang siya ang pinagmumulan ng katotohanan. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority. At hindi po minsan ang pangyayari ang reaksyong ganito, yung namangha, yung audience ni Kristo. Paulit-ulit itong mapapansin ng mga tagapakinig ni Jesus sa kanyang mga pangangaral. No? Mapapansin ng mga tao na may otoridad ang salita ni Jesus. Ganito po ang nakatala sa sulat ni Mateo sa huling bahagi ng chapter 7. Sa verse 28 at verse 29, at nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Matapos po na mangaral si Jesus, ano yung reaksyon ng mga tao? The people were astonished at his teaching. Now, for he taught them as one having authority, hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Kaparehong reaksyon ng mga tao dito sa Mateo at sa
ebanghelyo ayon kay Marcos na napansin ng mga audience niya na may otoridad ang salita ni Jesus. Balikan po natin yung ating main verse. Sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Namangha sila sa kanyang aral at hindi gaya ng mga eskriba. Sino ba itong mga eskriba? Ang mga eskriba, ito ang mga eksperto sa kautusan, mga tagapagturo ng kasulatan. Mga tao itong kinikilalang may mataas na pinag-aralan at nirerespeto sa larangan ng relihiyon. Yan yung mga eskriba. Kaya lang, karaniwang nagtuturo ang mga eskriba sa pamagitan ng pagsipi sa kanilang mga guro o mga rabbi. Madalas nilang sabihin ng mga eskriba, ayon kay rabbi ganito, o kaya ayon sa tradisyong ito, o ayon sa mga guro, ganon mga aral ang mga eskriba. Pero si Jesus iba. Hindi siya umaasa sa otoridad ng iba. Hindi siya humihiram o sumasandal sa kredibilidad ng sinuman o kaya kung kani-kanino lang. Kaya kapag nagsasalita ang Panginoong Jesus, ganito natin ito mapapansin. Karaniwang sinasabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ganon ang pangangaral, ang pagsasalita ng Panginoong Jesus. Hindi katulad sa mga eskriba, ayon sa mga guro, ayon sa mga rabbi, ayon sa tradisyon. Pero ang Panginoong Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Nagpapakita ng authority. Nagsasalita ng may katotohanan. Sapagkat ang Panginoong Jesus mismo ang katotohanan. Siya ang pinagmumula ng katotohanan na si Jesus ang salitang nagkatawang tao. Dito nakaugat yung authority ni Jesus. Hindi siya isang propeta lamang. Hindi siya isang guro lamang. Hindi siya isang tagapagturo lamang ng relihiyon, kundi si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya kapag nagsalita si Jesus, hindi lamang opinyon ng tao ang ating naririnig, kundi naririnig natin ang tinig ng Mesyas, ang tinig ng Hari na may karapatang mamahala sa ating buhay. Ano yung reaksyon ng mga tao sa aral ng Panginoong Jesus? Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Mga kapatid, mahalaga yung katuroang ipinapahayag din sa atin dito. Dahil marami nga po yung maaring maka-impluwensya at maaring humubog sa ating mga pag-iisip, katulad nga ng mga filosofiya ng mundo, mga trending na kultura, maging mga opinion sa internet, o kaya mga ideolohiya at paniniwala mula sa sanlibutan na salungat sa salita ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, ang sinusunod natin hindi sikat na opinion o kaya mga ginagawa ng maraming tao sa mundo, kundi yung authority ng Panginoong Hesus. Tandaan natin na nagbabago po ang pananaw ng tao. Pero ang salita ng Diyos, hindi magbabago. Ang salita ng Diyos, nananatili magpakailanman. Hindi po tayo tinawag para maiayon sa masamang takbo ng sanlibutan, kundi tinawag tayo para magpasakop tayo sa otoridad ni Kristo. So, kung susuriin natin ang ating buhay ngayon, sino ba talaga yung may pinakamalaking impluwensya sa ating mga desisyon? Ang salita ba ni Kristo o ang opinyon ng mundo? Yung mga karaniwang ginagawa ng marami o nakasanayan ng marami o katuruan ni Kristo? Sapagkat kung si Jesus ang ating Panginoon, ang kanyang salita ang dapat may huling salita. No, yung salita ni Jesus ang may power, o kaya ang salita ni Jesus ang may authority sa ating buhay kung si Jesus ang kinikilala nating Panginoon. At kung si Jesus talaga ang Panginoon natin, huwag lang natin siyang basta hangaan o kaya ma-amaze tayo sa kanyang katuroan, kundi paniwalaan natin siya, sundin natin siya, at isabuhay natin ang kanyang mga halimbawa at mga turo sa pang-araw-araw. At kung dito pa lamang po sa pagtuturo ni Jesus, nakita na ng mga tao yung otoridad ni Kristo, mas lalo pa nila itong makikita sa susunod na pangyayari
sa pagtuturo pa lamang, namangha na sila, nakita nila na may otoridad itong nangangaral na ito na si Jesus. Sa susunod na pangyayari, hindi lang nila maririnig ang salita ni Jesus, kundi makikita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Sa kasunod na punto ng ating aralin, ang otoridad ni Jesus laban sa masamang espiritu. Sa bahagi ng sulat na ito, ipapakita ni Marcos na hindi lamang narinig ng mga tao ang otoridad ni Jesus, kundi nasaksihan din nila ito, na ang otoridad na narinig nila sa kanyang pagtuturo ay makikita rin nila ngayon sa kanyang kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Sa verse 23, at bigla na lamang. Again, yung setting nasa loob ng sinagoga, nangangaral ang Panginoong Yesus. At bigla na lamang, ipinapakita na hindi inaasahan ng mga tao. Ang sitwasyon nila, ang tagpo, isang ordinaryo o normal na pagtitipon sa loob ng sinagoga, sa gitna ng pagbabasa ng kasulatan o ng pangangaral, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu, at bigla na lamang may tao sa loob ng sinagoga na may masamang espiritu. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng masamang espiritu. Pagtuturo po ito na posibleng aktibo sa panlabas na pagsamba at pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon ang isang tao, pero may panloob na espiritual na problema. Pinapakita nito na yung physical presence sa relihiyosong lugar ay hindi po laging garantiya ng tunay na pagkakaroon ng spiritual na kalagayan. Maaring nasa relihiyosong lugar ang isang tao, may physical na presensya sa lugar ng pagsamba, aktibo, no? Pero malayo ang puso sa Diyos. Hindi ito para sabihin yung sinagoga masama, kundi pinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang pisikal na presensya sa relihiyosong lugar, hindi po laging automatic na pagkakaroon ng tunay na ugnayan o malapit na relasyon sa Diyos. Ang panlabas na pagsamba po, hindi palaging katibayan ng pagkakaroon ng panloob na kalayaan sa espiritual. Nasa loob ng sinagoga at ang masamang espiritu ay biglang nagparamdam. Na biglang nagparamdam ng kanyang presensya na nandun siya, yung masamang espiritu. Sabi po dito, at siya'y sumigaw. Yung masamang espiritu, hindi na natiling tahimik. Pinapakita po nito, ng tagpong ito, na yung presensya ni Jesus naglalantad at nagre-react yung kasamaan o yung kadiliman. Yung pagsigaw ng masamang espiritu, hindi simpleng reaction lamang, kundi reaction ito ng spiritual na kadiliman dahil naroon ang presensya ng banal na otoridad ni Kristo. So mga kapatid, mahalagang maunawaan natin ito. Hindi sapat na panlabas na anyo titingnan o masusukat yung tunay na espiritualidad. Mahalaga po yung pagkakaroon ng tunay na relasyon kay Kristo. At ang tunay na presensya ni Jesus sa buhay ng tao, hindi lang po ito nagdudulot, hindi lang po ito nagbibigay ng kaaliwan, kundi nagdadala rin po ito ng paghahayag kung ano yung nasa puso ng tao. So kung may masamang espiritu, may kasamaan sa puso natin, yung presence ng Panginoong Jesus, binubulabog niyan. Hindi lang basta tayo binibigyan ng kaaliwan ng Panginoong Jesus, kundi inihahayag din kung ano yung nasa puso natin. Sa sumunod na talata po, makikita natin kung ano yung sinabi ng masamang espiritu at paano naman tumugon si Jesus. Kaya ito nakasulat sa verse 24. Na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Sa talatang ito, pinapakita ni Marcos yung naging reaksyon ng masamang espiritu sa presensya ni Jesus. Hindi ito simpleng pag-uusap lamang sa pagitan ng Panginoong Jesus pati nung masamang espiritu. Ito ay isang spiritual na pag-amin ng pagkilala at takot
ng masamang espiritu sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, naparito ka ba upang kami puksain? Did you come to destroy us? Tanong na nagpapahayag ng takot. Nalalaman po ng masamang espiritu na yung presensya ni Jesus nangangahulugan ng pagdating ng paghuhukom. Pagkatalo ng kadiliman. Ipinapakita nito na may paghuhukom sa kasamaan. Sabi pa, alam ko kung sino ka. Sabi ng masamang espiritu sa ating Panginoon Hesus. Habang yung maraming tao sa loob ng sinagoga, unti-unti pa lang nila na nauunawaan na yung mga tao sa loob, yung listeners ni Christ sa loob ng sinagoga, unti-unti pa lang nilang nakikilala kung sino itong Jesus. Pero yung masamang espiritu, nalalaman na kung sino si Jesus. Sabi ng masamang espiritu, I know who you are. At sa pagpapatuloy, ang banal ng Diyos. No? Ipinapakita nito na yung masamang espiritu hindi bulag sa pagkakakilanlan niya kay Kristo. Alam niya kung sino si Jesus. Alam niya yung kabanalan ni Kristo. Alam ng masamang espiritu yung natatanging otoridad ni Jesus. Malalim pa nga yung kanyang pagkakakilala kay Jesus eh. Sabi dito, the Holy One of God. I know who you are, the Holy One of God. Kinikilala niya ang kabanalan at kinikilala niya ang misyon ni Kristo bilang isinugo ng Ama. The Holy One of God. Tama yung pagkakakilala ng masamang espiritu, kaya lang wala siyang pagpapasakop, wala siyang pananampalataya kay Jesus. So mga kapatid, hindi sapat na alam natin, narinig natin, at kilala natin kung sino si Jesus. Mahalaga yon, pero hindi sapat yon. Ang mahalaga ay kung nagpapasakop ba tayo kay Jesus. Ang masamang espiritu dito, may tamang kaalaman. May tamang doktrina tungkol kay Jesus. Kaya lang, wala siyang tamang relasyon. Ibig sabihin, yung masamang espiritu may tamang pagkilala, pero walang pananampalatayang nakapagliligtas. Paalala po, ang kaalaman tungkol kay Jesus, magandang pasimula, na bagamat yan ay magandang pasimula at mahalaga, hindi po sapat. Maraming tao naniniwala na may Diyos. Maraming tao alam yung kwento sa Biblia, na nakikilala nila si Jesus bilang Panginoon. Pero hindi lubos na nagpapasakop at sumusunod kay Jesus. Ang tunay po na pananampalataya, higit sa kaalaman kay Jesus, kundi pagsuko ng buhay kay Kristo. Sa tagpong ito, sa kabila ng pagkilala ng masamang espiritu, makikita natin na hindi nakipag-usap si Jesus ng matagal. Hindi siya nakipagtalo. Isang simpleng utos ang binitawan ni Jesus at dito makikita natin yung ganap na otoridad ng kanyang salita. Sa verse 25, sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, no, rebuke. Nagpapakita ng direktang pagtutuwid, no? Pagpapakita ng pagkakaroon ng otoridad. Ito ay utos ng isang may kapangyarihan, no? Sinaway siya ni Jesus. Pinapakita nito na nasa posisyon si Jesus sa ganap na authority. Sabi po, tumahimik ka. Ang unang utos dito hindi pa tungkol sa paglabas ng espiritu, no? Kundi tungkol sa yung bang tumigil sa pagsigaw, tumigil sa pagsasalita. Pinapakita na ang salita ng kaaway ay pinapatahimik ng salita ng Diyos. Na ang salita ni Kristo ay may kapangyarihang supilin, may kapangyarihang patahimikin ang kaaway. Sa isang salita lamang, pinigilan ni Jesus yung anumang pagtatangka ng masamang espiritu na magdulot ng kaguluhan. Ipinapakita na ang salita ni Jesus may likas na kapangyarihan at otoridad. At ang kasunod, at lumabas ka sa Kanya. Dito naman, direktang utos na ito ng pagpapaalis. Na walang mahabang pagtatalo, walang mahabang proseso. Isang utos at ang masamang espiritu sumunod. Sa utos dito ni Jesus, wala namang pagpipilian yung masamang espiritu, kundi sumunod siya.
Pagtuturo din ito sa atin na yung ating pagtitiwala dapat na kay Jesus. Na ang Panginoong Jesus ay may salitang may ganap na otoridad sa lahat. At sa sumunod na talata sa verse 26, makikita natin yung agarang resulta ng utos ni Jesus. Diba? Tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. Yan yung utos. Ano yung agarang resulta? Walang kakayahang tumanggi ang masamang espiritu, kundi kailangang sumunod siya sa salita at utos ni Jesus. Verse 26, nang kanyang mapangisay siya. Yung salitang mapangisay o convulse, nagpapakita ng isang marahas na pag-alis, mapangisay. Hindi kusang loob na pag-alis ng masamang espiritu. Isang imahe ng pagkatalo at sapilitang pagsuko ng masamang espiritu. Kaya nangingisay. Pagpapakita na mababa yung kalagayan na sumusuko sa mataas na otoridad. Pagpapaalala po na ang kadiliman o ang kasamaan maaring mag-ingay, pero hindi maaring magtagumpay. Sabi pa dito, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig. Yung sigaw ng masamang espiritu, hindi po ito tanda ng kanyang celebration, na nagtagumpay siya, kundi tanda ito ng pagkatalo at kawalan niya ng kapangyarihan. Pinapakita nito na kahit yung pag-alis ng masamang espiritu na hindi tahimik o hindi maayos, na kahit may ingay, na may kaguluhan, marahas na paglabas, yung resulta hindi po nabago. Lumabas yung masamang espiritu na pilitang sumunod, natalo sa otoridad ni Kristo. Sabi dito, at lumabas sa tao. Ang pagtugon ng masamang espiritu, walang delay, walang mahabang proseso, wala nang excuse, kundi sumunod siya agad. Pinapakita nito ng salita ni Jesus, may likas na kapangyarihan over dito sa unclean spirit. Sa utos ni Jesus, sumunod ang masamang espiritu. Bakit po? Kasi nga, nakikilala niya kung sino si Jesus. Nalalaman niya na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng otoridad ni Jesus. Kaya dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, makikita natin na si Kristo ang hari, si Kristo ang Panginoon, at si Kristo ang mananagumpay. Sa ating buhay po ngayon, maaaring nakakaranas tayo ng fear, ng pag-alala, na nakakaramdam tayo ng takot. May mga laban tayong at kalaban tayong kinakaharap na tingin natin, pakaramdam natin, malakas. Mga tukso, mga espiritual na pakikipaglaban, malakas yung kalaban. Ang ipinapaalala sa atin ng pag-aaral natin ngayon, ang ating pag-asa, hindi natin dapat iasa sa ating sariling lakas. Hindi rin sa kung gaano kalakas yung ating kalaban. Ang titingnan natin, ang huhugutan natin ng pag-asa ay kung gaano kalakas ang ating Panginoon. Ang ating pag-asa ay nasa kapangyarihan at otoridad ni Kristo. Matapos po makita ng mga tao ang kapangyarihan ni Jesus sa pamamagitan ng pagtuturo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan laban sa masamang espiritu, yung mga taong nakasaksi sa pangyayaring ito, nagkaroon ng hindi may iwasang reaksyon. Ibig sabihin po, kapag yung salita ni Jesus ay may otoridad, hindi ito maaaring manatiling pribado o kaya walang epekto. Ito ay magdudulot ng reaksyon. Sa kasunod na punto ng ating aralin, number 3, ang reaksyon ng mga nakasaksi. Matapos nilang marinig ang pagtuturo at masaksihan ang kapangyarihan ni Jesus laban sa masamang espiritu. Ngayon, hindi na lamang ang usapin tungkol sa kung ano yung sinabi at ginawa ni Jesus. Ang tanong po ay, paano sila tutugon? Pansinin po na hindi ito reaksyon ng iisang tao lamang, kundi kolektibong reaksyon ito ng lahat ng mga nakasaksi sa otoridad ni Jesus. Sa verse 27, silang lahat ay namangha. So, hindi lang to iisang tao o iilang tao. No? They were all amazed. May matinding pagkamangha.
lampas sa kanilang karaniwang karanasan. Kapag nakikinig sila sa kanilang mga guro ng kautusan, sa mga eskriba, lampas sa kanilang inaasahan sa pakikinig ng aral. Yun yung silang lahat ay namangha. At nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Nakikita nila sa pagtuturo at sa kapangyarihan ng salita ni Kristo laban sa masamang espiritu. Ano ito? Ang kanilang tanong hindi simpleng curiosity lamang. Ito ay reaksyon ng mga taong hindi nila maipaliwanag yung kanilang nasaksihan. At bigyang pansin po natin ito. Hindi nila sinabing bagong relihiyon o bagong ideolohiya. Ano ito? Hindi nila sinasabing bagong relihiyon. Ang sabi nila, isang bagong aral, may kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masamang espiritu. Hindi ang salitang bago o new yung mahalaga dito, kundi yung kapangyarihan na kasama. Bagong aral, may kapangyarihan. Nakita nila may kapangyarihan si Jesus. Nakita nila may otoridad si Jesus na mag-utos maging sa masamang espiritu. Pinapakita nito na ang salita ni Jesus, hindi lang siya basta opinion, hindi lang siya basta suggestion, kundi salita talagang may kapangyarihan at salita talagang may authority. Na kahit yung mga spiritual na puwersa, yung masasamang espiritu na maaaring katakutan nating mga tao, ay nakapailalim sa otoridad ni Kristo. Sumusunod kay Kristo. Sabi dito, at siya'y kanilang sinusunod. Yung otoridad ni Jesus, hindi kini-question ng spiritual na mundo. Totoo ba yan? Ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Ikaw ba talaga ang Mesyas? Hindi kini-question ng mga spiritual na mundo, kundi sinusunod. Siya'y kanilang sinusunod. Kung ang kadiliman o masasamang espiritu sumusunod kay Jesus, gaano pa kaya tayo na mga tao mas dapat sumusunod? Sa huling talata ng ating teksto, makikita natin yung natural at hindi mapigilang resulta ng mga nangyari kay Jesus sa sinagoga ng Capernaum. Sa verse 28, agad na kumalat. Pinapakita na hindi mabagal, immediately, hindi napigilan ang katotohanan. Ang otoridad ni Jesus na nakita sa kanyang pagtuturo at nakita sa kanyang kapangyarihan laban sa masamang espiritu, hindi napigilan. Hindi maikulong sa isang lugar. Hindi na natili sa sinagoga lamang. Kapag ang tunay na otoridad ng Diyos nahayag, yan talaga ay kumakalat. Sabi pa dito, ang balita tungkol sa Kanya. Kumalat o naipamalita, hindi lang yung ginawa, kundi yung pagkakakilanlan ni Jesus, yung tungkol kay Jesus. Naipahayag kung sino si Kristo, ano ang Kanyang ginawa, anong klaseng otoridad ang nasa Kanya. So yung sentro na ng usapan o sentro na ng balita ay si Kristo na mismo tungkol sa Kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. Sa panahong ito, ang Galilea, isang buong rehiyon, throughout all the region around Galilee. Ipinapakita na mula sa sinagoga sa Capernaum, naging usapan o naging balita si Kristo sa buong lugar, buong lupain, sa palibot ng lupain. Yung otoridad ni Jesus, narinig at nakita at kumalat sa maraming lupain. Sa ating buhay ngayon, kumakalat ba sa palibot natin ang balita tungkol kay Jesus? Nakikita ba si Jesus ng ibang tao sa uri ng ating pamumuhay? Naririnig ba sa atin ang mabuting balita, ang tungkol kay Kristo? Na ipapahayag ba natin siya sa palibot natin? Kung naniniwala tayo sa otoridad ni Jesus, kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay, kumakalat ba ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating patotoo at ng ating pamumuhay? Kapag si Jesus ang tunay na may otoridad, hindi siya maaaring i-ignore. Siya po ay kailangang kilalanin. Siya po ay kailangang pakinggan at ipahayag.
Mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Marcos 1 verse 21 hanggang verse 28, natutunan natin na ang salita ni Jesus hindi lamang nagtuturo ng katotohanan, kundi ito ay may otoridad na dapat maghari sa buhay natin. Na hindi lamang siya mahusay na mangangaral, hindi lamang siya mahusay na guro, kundi may ganap na otoridad ang salita ni Jesus sa ating buhay. So sa aral at mensaheng iniiwan sa atin, una, ang salita ni Kristo ay dapat paniwalaan at sundin. Hindi sapat na marinig lamang natin ang salita ng Panginoong Hesus. Kailangang paniwalaan at isabuhay natin yan. Kalawa, walang kapangyarihan ng kadiliman na mas mataas kay Kristo. Ano man yung ating kinatatakutan, tandaan natin na si Jesus ay higit na dakila, may otoridad at makapangyarihan. Number 3, ang tunay na pananampalataya hindi lamang paghanga kay Jesus. Ang tunay na pananampalataya po ay buong pusong pagsunod kay Jesus bilang Panginoon. Kapag si Jesus ang may otoridad sa buhay natin, yung kaguluhan napapalitan ng kapayapaan. Yung kadiliman napapalitan ng liwanag. Yung pagkabihag napapalitan ng kalayaan. Kapag si Jesus ang may otoridad sa buhay natin. Sapagkat ang kanyang salita po may otoridad. At ang kanyang otoridad naghahatid sa atin ng bagong buhay. Dahil siya, ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos na may ganap na kapamahalaan dito sa lupa, maging sa langit. Kaya ang tanong para sa bawat sa atin, nagpapasakop ba tayo sa otoridad ni Jesus? Mga kapatid, sa sinagoga sa Capernaum, namangha yung mga tao sa nasaksihan nila na otoridad ni Jesus. Pero hindi sila tinawag ni Jesus, hindi sila tinuruan, pinahayagan ng aral para mamangha lamang, kundi tinawag sila upang maniwala at sumunod. Hanggang ngayon, ganon pa rin po ang hamon ng salita ng Diyos sa atin. Hindi sapat na kilala natin si Jesus, hindi sapat na humanga lang din tayo sa kanyang mga himala at katuruan. Ang mahalagang tanong po ay, si Jesus ba ang tunay na Panginoon na nasusunod sa ating buhay? Ang salita ba ni Jesus ang ating pinapakinggan at pinaniniwalaan? Sa pag-aral natin dito, sa bahagi ng mga talatang ito, itinuro sa atin ang salita ni Jesus dapat pinapakinggan, dapat pinaniniwalaan, at dapat sinusunod. At kapag tayo ay nagpapasakop sa otoridad ni Kristo, makikita natin na yung hari na may kapangyarihan sa kasalanan, yung hari na may kapangyarihan sa kadiliman, at sa lahat ng espiritual na puwersa, ay siya rin pong hari na may kapangyarihang magligtas, may kapangyarihang magbago, at mamahala sa ating buhay. Kaya wag lamang po nating hangaan si Kristo, kundi kilalanin natin siya, pagkatiwalaan natin siya, at sumunod tayo sa Kanya, sapagkat tunay na may otoridad ang salita ni Jesus. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayo nitong manampalataya, sumunod at maglingkod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.